Bumagsak ang mga bangko sa Rusya sa harap natin. Ang espesyal na operasyong militar ni Putin ay nagdulot ng matinding depresyon na nauwi sa isang matinding panik sa pananalapi habang nawawalan ng tiwala ang mga Ruso sa sistemang kanilang ginagalawan. Sa loob ng 5 buwan, 1 trilyong rubles ang nilabas ng mga Ruso mula sa kanilang bank account. Lalong pinapalala nito ang takot sa isang malawakang pag-withdraw sa mga bangko at isang sistematikong krisis sa sektor ng pagbabangko. Sa susunod na taon, lalong hindi matiis ng mga karaniwang Ruso ang hirap sa ekonomiya. Kahit isa silang pangunahing tagaluwas ng langis, mas mataas na ngayon ang opisyal na presyo ng gasolina sa Rusya kaysa sa Estados Unidos. Ito ay kahit na ang karaniwang Ruso ay 9 beses mas mababa ang kita kaysa sa Amerikano. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng gamot ay nagtutulak sa mamamayan sa sukdulan. Ang krisis ay nagdulot ng corporate debt bomb. Pinilit ni Putin ang mga bangko na magbigay ng high-risk loans sa defense contractors para pondohan ang digmaan. Ngunit bumabagsak na ngayon ang mga ito. Record ang dami ng kumpanyang Ruso na hindi nakabayad ng utang. Nakakabahala, halos 2/3 ng pinakamalalaking kumpanya ay nanganganib ng malugi. At isa sa 12 pinakamahalagang bangko sa Rusya, ang Rosneft ay hindi na nakabayad sa 600 bilyong rubles na utang. Yan ang dahilan para maiwasan ang pagbagsak ng sistema. Malaki ang inilalabas na pera ng pamahalaan ng Rusya sa sektor ng pagbabangko at mabilis na nangungutang, na nagpapakita ng matindi at posibleng hindi malutas na krisis pinansyal sa ekonomiya ng Rusya. Para tunay na maunawaan kung gaano kasama ang sitwasyon sa Rusya, tingnan mo lang ang anunsyong ito mula sa isang malaking chief executive officer ng isang pangunahing kumpanya sa Rusya. Ipinapakita nito ang lahat ng dapat nating malaman sa kalagayan ng ekonomiya. Sinusubukan ng chief executive officer na ipinta ang isang magandang larawan habang ang kanyang kumpanya ay bumabagsak. Kaya niya sinasabing lumalago siya, pero sa negatibo lang. Makinig ka muna, marami pang Disyembre sa unahan at puro paglago ang darating. Halos lahat ng sektor ay nagpapakita ng paglago, pero sa totoo lang, negatibong paglago ito sa madaling salita. Sa kasamaang palad, ang ating merkado ay bumababa nitong mga nakaraang taon dahil sa ilang mga salik na pang-ekonomiya. Kaya tulad ng dati, alam naming hindi ito paglago kundi pagbaba. Ginagawa namin ang lahat para matiyak na komportable ang Avtovaz at mga manggagawa nito. Sino ang nakaramdam ng pagiging komportable? Mga pare, tumataas pa rin laman ng bank account ko kahit negatibo. Pero at least may paglago pa rin. At pansinin nyo kung gaano natatakot si Chief Executive Officer na sabihin talaga ang totoong dahilan kung bakit nahihirapan ang kumpanya niya. Parang ganito siya. Oo, nahihirapan kami dahil sa ilang negatibong trend sa merkado. Nalulugi kami. Ayaw rin niyang sabihin kung ano talaga ang mga trend na iyon. Alam na natin ang mga trend at kung ano ang nagbago sa 3 taon. Ang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Sa kasamaang palad, di tulad ng Chief Executive Officer, hindi madaling makamove on ang mga karaniwang Ruso. Tingnan mo, sigurado akong hindi mo inakala na makikita mo ito kahit kailan. Isa na namang madilim na pangyayari para sa ekonomiya ng Rusya. Habang natutuklasan ng mga Ruso na mas mataas na ngayon ang karaniwang presyo ng gasolina kaysa sa United States. Sa totoo lang, hindi naman dapat ito nakakagulat. Gaya ng ipinapakita ng mga Ruso, maraming langis ang ine-export ng Rusya. Pero Estados Unidos pa rin ang pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo ngayon. At tayo ang nangunguna mula pa noong 2018 kung tama ang pagkakaalala ko. Kaya halos 7 taon na rin iyon. Para sa mga Ruso, hindi ang mas mahal na gasolina ang totoong masamang balita. Pero ang masamang balita ay ang karaniwang Ruso ay 9 beses na mas mababa ang kinikita kumpara sa karaniwang Amerikano, na talagang nakakahiya para kay maliit na Tsar Vladimir. Pero hindi lang presyo ng langis ang tumataas. Pati presyo ng mga gamot ay tumataas din ng grabe sa Rusya. Hindi maisip ng mga Ruso kung paano tustusan ang lahat ng ito. Tingnan mo itong isang babaeng Ruso na talagang nabigla nang malaman niya ang pagtaas ng presyo ng kanyang gamot. Laguna, talagang umiiyak ako. Totoong umiiyak ako dahil sa mga presyo. Talagang ako lang. Umiiyak ako dahil tinitingnan ko ang mga presyo. Nagkasakit ako at kailangan kong bumili ng gamot. Impyerno na ito. At kailangan ko pang pumunta sa doktor, putangina. Maaring umabot sa 2,000 rubles ang halaga ng 3 kahon na ito. Nagulat talaga ako. Sobrang nagulat lang talaga ako na ang Lipton ay nagkakahalaga ng 200 rubles.
Paano naman nangyari yon? Buisit, hindi ko na makakain ng chips kasama pamilya ko. 170 na ang chip. Nakakatawa at nakakalungkot ito sa parehong panahon. Facozone, nagkasakit ako dahil dito. Hindi nakakatawa, hindi mo dapat pagtawanan ng isang tao ng ganun. Hindi nakakatawa, wag kang tumawa ng ganyan. Ipinapakita lang nito na nagsisimula ng maramdaman ng mga Ruso ang tunay na hirap sa ekonomiya dahil sa digmaang ito. At dahil dito, nahihirapan ang mga kumpanyang Ruso. Na ibig sabihin pati ang mga bangkong Ruso ay nanganganib na bumagsak. Nakakatakot kasi sa makabagong panahon, kapag bumagsak ang sistema ng pagbabangko, babagsak din ng lipunan. Para maintindihan ang krisis sa pagbabangko, kailangang balikan ang simula ng pananakop. Dahil dito, pinilit ni Putin ang mga bangko sa Russia na magpautang kahit hindi dapat. Gusto ni Putin na pabilisin ang paglago ng mga kumpanyang pangdepensa para mapataas ang produksyon at matupad ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Pinilit niya ang mga bangko na magbigay ng anumang pautang na gusto ng mga kumpanya. Habang bumabagal ang ekonomiya, naniningil na ang mga pautang kay Putin. Ang pinakamalaking employer sa Russia ay ang state-owned Russian Railways. Ngayon, napipilitan na itong makipagnegosasyon sa Russian banks para mapalawig ang buhay nito. Palawigin ang mga utang na hindi nito kayang bayaran dahil nalulugi ang kumpanya. Ngayon, masamang balita talaga. Pero hindi naman magsasara ang Russian Railways. Ito ay kumpanyang pag-aari ng Estado at may pinakamaraming empleyadong Ruso sa buong Russia. Ibig sabihin nito, sisiguraduhin ni Putin na mamatay muna siya bago magsara ang kumpanya. Pero ang problema, hindi lang ito nangyayari sa Russian Railways. Nahihirapan din ang ibang mga kumpanya. Palatandaan lang ito ng mas malaking problema. Tingnan ang ulat na ito. Record na dami ng kumpanyang Ruso ang nahuhuli sa pagbabayad ng utang. Kabilang ang malalaki at maliliit na negosyo. Ang pinakabagong datos na meron tayo ay mula noong Oktubre, kaya mga 2 buwan na ang nakalipas. Kung saan alam natin na humigit kumulang 70,000 kumpanya ang may mga utang. Pero 25% sa kanila ay talagang delinkwente. Ibig sabihin, hindi nila binabayaran ang kanilang mga bayarin na dapat nilang bayaran buwan-buwan. Pero kung titingnan natin ng mas malapitan, mas mataas pa ang porsyentong ito kapag tiningnan natin ang mga nangunguna sa hierarchy ng mga kumpanya sa Russia. Ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa Russia. Ayon sa Bangko ng Russia, 66% ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa ay hindi kayang bayaran ang kanilang utang. Ngayon, lahat ng ito ay mula lamang sa corporate lending na bahagi ng negosyo ng bangko. Pero hindi rin naman mas maganda ang sitwasyon kapag tiningnan natin ang consumer lending na bahagi. Naabot ng problemadong consumer loans ang pinakamataas na antas noong krisis ng 2008. Ayon sa Central Bank ng Russia, halos 13% ng lahat ng consumer lending loans ay itinuturing na problemado. Ibig sabihin, mas mahihirapan na ngayon ang mga bangko sa Russia mabawi ang bayad. Sa Russia, bihira lang inilalathala sa publiko ang anumang bagay. Lalo na kung ito ay masamang balita. Maliban na lang kung talagang kailangan. Maaaring mas malala pa ang totoong sitwasyon kaysa sa nakikita mula sa Central Bank. Dito natin kailangang pag-usapan ang Rosneft Bank ng Russia na natuklasang hindi nakabayad sa mga utang na umaabot sa 600 bilyong rubles. Ngayon, mahalaga ito dahil isa ito sa mga unang bangko na itinuturing mismo ng Russian Central Bank na sistematikong mahalaga. Parang listahan ito na inilabas ng Russian Central Bank ilang taon na ang nakaraan. At sinabi nilang, itong 12 bangko na ito, dapat nating tiyakin na manatili ang mga bangkong ito. Dahil kapag bumagsak ang isa, babagsak ang buong sistema. Iyan ang dahilan kung bakit ang hayagang pag-ulat ng bangkong ito ng malaking pagkalugi dahil sa masamang utang ay nagpapakita ng kahinaan ng sitwasyon sa Russia ngayon. Ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ngayon ay dahil malapit silang konektado dito sa isa pang bangko na ika-6 na pinakamalaking bangko sa Russia at tinatawag itong Credit Bank of Moscow. At iyon ang bangko na pangunahing nagbigay ng 600 milyon na pautang. Mukhang hindi na nila mababawi ang utang dahil itinigil na ang bayad buwan-buwan. Sa ngayon, ang 600 bilyong rubles, hindi dolyar, ay nasa 12% ng kanilang assets. Malaking bagay ito. Dati na tayong nakakita ng mga bangkong bumagsak kahit mas mababa pa sa porsyentong iyon. Halimbawa, sa Estados Unidos noong 2000 at 8 may bangkong bumagsak dahil 3% lang ng assets nila ang naging palpak. Sa kabutihang palad, tinutulungan ng pamahalaan ng Rusya
ang mga bangko sa pamamagitan ng malaking pondo para manatili silang buhay. Ngayong taon, naglagay sila ng 600 bilyong rubles, 6 na beses higit sa noong nakaraang taon. Nakakagulat na halos pareho ang halaga ng pera na kailangan ng isa pang bangko na sinasabing nasayang dahil sa mga hindi nabayarang utang. Pero gayunpaman, ang problema para sa pamahalaan ng Rusya ay ang katotohanang kailangang manggaling ang pera sa kung saan gumagastos sila ng malaking halaga ng pera sa sektor ng depensa, sa kanilang hukbo sa Ukraine, at pagkatapos ay gumagastos din sila ng pera para mapanatiling buhay ang lahat ng malalaking kumpanyang ito. Dahil dito, lalo pang tumaas ang utang ng Rusya. Tingnan mo ang chart na ito. Makikita mo lahat ng utang ng Rusya mula simula ng pananakop sa nakaraang 3 taon. At tingnan ang linya para sa 2025. Tumataas ito sa bilis na hindi pa nangyayari noon sa Rusya. At siguradong malaking bagay iyon. Ito mismo ang ibig naming sabihin kapag sinasabi naming may malalaking problema ang ekonomiya ng Rusya. Hindi pa naranasan ang ganitong taas ng utang kahit noong mga taon ng pananakop. Pero may hangganan lang ang kayang hiramin ng isang bansa at may hangganan din ang kayang iprinta ng isang bansa. Kung pwede lang mag-imprenta o mangutang ng pera para yumaman, sana lahat ng diktador ay mayamang ekonomiya. Pero hindi ganoon ang totoo, kaya alam ni Putin yan. Ia-update namin kayo sa mangyayari sa banking sector sa Rusya. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, siguraduhin mong mag-subscribe sa ibaba. Sinusubukan naming umabot ng 2 milyon na subscribers bago matapos ang taon. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng drone strike, kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi maganda para sa advertisers ang mga drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kaming mahalagang ipakita ang lahat ng ito. Kaya inilunsad namin ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa. Kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod dito, wala kaming ads sa site. Kaya hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin kahit ayaw ng advertisers sa mga topic namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng suporta ninyo. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang aming videos na walang censorship at may bonus content na wala sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen mo. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.